na si tatay. Kailangan tumayo bilang padre de pamilya dito. Pwede rin po akong magtrabaho habang nag-aaral. Gusto mo ba talagang makatulong sa gastusin dito sa bahay? Kukumbinsihin niyo na po si Junior na payagan ako magtrabaho? Hindi na kailangan. Tinda mo sa palengke. Wala namang masama sa pagtitinda ng isda. Pero, hindi siya sanay sa ganung buhay. Ano, laki na nga ng pinagkaiba ni Rachel eh. Simula nung napangasawa niya si Junior. Nay, pinagtinda niyo si Rachel ng isda sa palengke? Ngayon lang naman niya gagawin ito, bukas ako naman. Pero Nay, mabigat yung timbang may lamang isda. Buntis yung tao eh. Mamaya ko nang mangyari doon. Tinatanong kita, ano ba nangyari? Nakuha po kasi ng pulis po yung mga paninda. Talagang takot ako sa Baka maselan magbuntis itong si Rachel katulad ko. Ay, bakit may dugo? Tayo sa kanya. Anong ginawa niya sa baby ko? Si Nanay yung dahilan kung bakit muntik nang malaglag yung baby ko. Nay, naiintindihan ko yung galit sa pamilya niya. Pero Nay, utang na loob, huwag mo may idamay yung bata. Walang kinalaman yung bata eh. Huwag mo idamay sa paghiganti mo. Hindi ko ginustong may mangyari sa apo ko. Hindi ko ginustong may mangyari sa apo ko. Mahal na mahal ko ang apo ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Tama na, Aling Laura. Aling Laura, tama na ho. Hindi naman ako masamang tao. Bakit kasama mo siya? Pakasal na kami. At magkakaanak na rin. Laura. Kahit na anong gawin mo dito sa pamamahay ko, kung bobot kalahati ka naman, walang mangyayari. Nay, bakit po? Bilisan mo ang pagkain mo. Pupunta tayo sa ospital. Talaga ho? Susundain natin ang Ate Rachel mo. Handa akong humingi ng patawad sa kanya. Bumalik lang siya dito sa bahay natin. Mrs., safe na po si baby. Pwede na po kayo lumabas today. Salamat po. Safe po. Sino tatawagan mo? Si Junior? Nandun lang yan sa cafeteria. Gusto mo sundahin ko na. Hindi si Junior yung tatawagan ko, Cheska. Ha? Sino? Rachel? Hello, Rachel? Hello? Tita Ivy? Sundain niyo na po ako. Sasama na po ako sa inyo. Really? Ma'am, saan kayo pupunta? Susunduin ko pupuntahan ko si Rachel sa ospital. Anong nangyari kay Rachel? Ay, walang hiyang Laura na yan. Sinaktan si Rachel. Muntik nang madama yung apo ko. Ngayon, hindi na nila ako mapipigilan. Kukunin ko na talaga si Rachel. Pero ma'am, yung meeting mo kay Mr. Ordonez, ngayon na po yun. Sabihin mo, sandali lang ako. Hintayin nila ako, ha? Pero ma'am... Mas importante sa akin si Rachel. Kung hindi nila ako mahihintay, cancel niyo yung deal. Tita Ivy, ako na lang bahala kay Mr. Ordonez. No. I'm sorry. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa'yo ng basta-basta yung mga ganyang bagay. Lalo na yung malalaking business deals. Sorry. Pero tita, how can I prove myself kung di mo man lang ako papayagan? Kung di mo man lang ako susubukan? My decision is final. No. Gusto mong tumulong? Tulungan mo si Bibsy mag-prepare ng presentation ko. Sandali lang ako, babalik ako agad. Rachel, ito matinong usapan, ha? Hindi ka nagagawa na mabigat. Hindi na talaga. Siyempre, hindi ka na pwedeng magtinda ng isda, ha? Hayaan mo na si nanay gumawa nun. Hindi na talaga ako magtitinda ng isda. At mas lalong hindi ko natutulungan ng nanay mo. Rachel, patawarin mo na si nanay, please. Hindi. Hindi ko siya mapapatawad. At
At hindi na rin kami magkikita ulit dahil hindi na ako sa inyo uuwi. Si Tita Ivy na yung susundo sa akin dito. Rachel, naman eh. Hindi na ba magbabago yung isip mo? I'm sorry, June, pero hindi na magbabago yung isip ko. Hindi ko to ginagawa para sa akin. Ginagawa ko to para sa baby ko. Buhay ng baby ko yung nakasalalay dito. Kung ako lang, kaya ko naman tiisin yung galit ng nanay mo eh. Pero hindi ko kaya na madama yung anak ko dito. Ay? Diyos ko, ano ba itong nagawa ko, anak? Siguro kahit na humingi ako ng tawad sa'yo, Rachel, hindi mo na ako mapapatawad. Kasi ang dami ko na masyadong nagawang masama sa inyong mag-ina. Kahit nga ako mismo sa sarili ko parang hindi ko na mapatawad ang sarili ko sa dami ng nagawa ko. Rachel. Rachel, saan mo punta, Rachel? Rachel. Rachel, patawarin mo na kasi si nanay. Kahit para sa akin lang, please. Please. June, hindi naman ganun kadali yung hinihingi mo eh. Palibasa kasi hindi mo tunay na anak yung baby ko, kaya ang dali-dali sa yung sabihin na patawarin ko yung nanay mo. Sorry. I didn't mean to say that. Sorry kung hindi madali sa akin na magpatawad. June, buhay ng baby ko yung nalagay sa alanganin. Huwag kang umasa na parang aarte lang ako na walang nangyari. Masama po ba akong tao kaya hindi ko kaya magpatawad? Bakit ho kahit gustong-gusto ko nang patawarin si Aling Laura, hindi ko pa rin magawa? Tulungan niyo po ako magdesisyon ng tama. Tanggalin niyo po lahat ng galit sa dibdib ko dahil hindi ko po ito gusto. Tay? Tay? Bakit, miss? Wala po. Pasensya na po. Kita niya na. Pati si tatay hindi na matahimik sa nangyayari sa amin ni nanay. Anak, hindi ko masisisi si Rachel kung hindi niya na ako mapapatawad. Dami ko na kasing nagawang kasalanan sa kanilang mag-ina eh. Kuminsan, kahit na ako sa sarili ko mismo, parang hindi ko na kayang patawarin ang sarili ko sa dami ng nagawa ko. June, anak. Sana mapatawad mo ba ako? June, pwede mo ba akong tulungan? Sana mapatawad ba ako ni Rachel? Rachel. Rachel.
Rachel, sana mapatawad mo pa ako. Hindi ako masamang tao. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinadya ang ginawa ko. Sana maniwala ka pa sa akin. Sana huwag mo ilayo ang apo ko sa akin. Sana huwag mong iwanan ang anak ko. Nagmamakaawa ko sa'yo kahit lumuhod pa ako. Huwag mo lang kaming iwanan. Rachel, sana mapatawad mo pa ako. Nangako ako sa'yo, hindi ko na uulitin. Nasisisi ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Sana mapatawad mo lang ako. Salamat, Rachel. Salamat pala. Ivy. Nasaan si Ivy? Angkong umalis ho siya, pero hindi ko alam kung saan nagpunta. What? Napaka-importanting meeting na ito. Bakit siya alis? Angkong, don't worry. Ako naman ho yung nandito eh. Ako yung pinagkatiwalaan ni Tita Ivy para sa business deal na to with Mr. Ordonez. Ikaw? Ang pinagkatiwalaan niya? Sa napaka-importanting meeting na ito? Yes, Angkong. Meaning, may tiwala po sa akin si Tita Ivy. Eh, parang kayo na lang po ang walang tiwala sa akin. Sa ospital po ba tayo, ma'am? Oo, pakibilisan mo lang kasi baka naiinip na si Rachel eh. Okay po, ma'am. Hello, Rachel. Hello, Tita Ivy. Oh, papunta na ako dyan. Mga 30 minutes nandyan na ako, ha? Actually, kaya po ako tumawag para sabihin sa inyo na huwag na po kayong tumuloy. Kila Junior na lang po ako uuwi. Ano? Teka. Bakit? Ano nangyari? Kaninang kausap kita, desidido ka na sumama na sa akin. Tapos, bakit biglang nagbago desisyon mo? Tinakot ka ba ni Laura? No, Tita. Hindi po. O bakit nga? Tita, asawa ko pa rin si Junior eh. Hindi ko siya pwedeng iwan. Isama mo siya. Wala namang problema eh. Basta sumama kayo sa akin at iwan nyo na yan si Laura na yan. Ayaw po ni Junior. Hindi. Akong kakausap sa kanya. Basta, ang gusto ko, sumama na kayo sa akin ngayon at iwanan nyo yung sa bahay niya, yung Laura na yan. Pero Tita... Wala nang pero-pero, Rachel. Basta huwag kayong aalis dyan sa ospital, hintayin ninyo ako. Oh my God. Ano yan? Ay, naku, Rachel. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi mo ako napatawad. Kalimutan na po natin yon. Magsimula na lang tayo ulit. Salamat. Hindi pa ba tapos yung drama niya? Mamaya magkaiyakan na naman kayo dyan. May babayaran lang kami dito. Sige po. Anton, wala ba ibibilis yan? Bilisan mo na magmaneho. Sige po, ma'am. Ikaw nga. Desidido ka ba talagang uuwi ka pa kila Joan?
Baka naman bait-baitan lang yung biyanan mong witch. Cheska, sa tingin ko naman, sincere naman si Nanay Laura nung nanghingi siya ng sorry. She deserves a second chance. Malaking gulo to pag naabutan kayo ng Tita Ivy dito. June, kung sakaling walang taxi, kahit tricycle, tumawag ka na, ha? Sige, sige. Wait lang. Manin ko na to. Cheska, sorry, nainip ba kayo? Tita, Asan na? Punta natin. Tita, wala na po si Rachel. Ano wala si Rachel? Sabi ko, hintayin ako ah. Sinundo na po siya nila, Junior. Umalis na po sila. Puntahan natin, doon natin siya susunduin. Ha? Dito na muna tayo magantay ng tricycle. Rachel, salamat ah. Salamat saan? Kami pa rin kasi yung pinili mo. Dahil kayo na yung pamilya ko. Ako rin gusto kong magpasalamat sa'yo. Maraming salamat talaga, anak, sa pagpapatawad mo sa akin. Lalo na sa akin. Nay, hindi lang naman po kayong nagkakamali. Lahat naman ng tao nagkakamali eh. Pero sigurado ako, galit na galit yung Tita Ivy mo niyan. Bahala na. Susunod yun sa bahay, panigurado. Susunduin ka na. Alam ko na may naisip akong paraan para hindi niya tayo masunan. Sige na, dito muna kayo tatawag akong tricycle, ha? Napakawalang hiya talaga ng Laura na yan. Humingi naman na po ng tawad si Aling Laura, Tita. Kaya nakumbinsi si Rachel na sumama na doon. Of course. She would do anything para bumalik sa bahay niya si Rachel at tuloy na pahirapan. Oh, no. I will not allow it. Lalo na ngayon na may pruweba ako na sinasaktan niya yung pamangkin ko. Hello, attorney? Rachel, Gigi, dyan na lang kayo. Huwag na kayo. Bababa kami na lang ni Junior ako kuha ng mga gamit, ha? Dyan lang kayo! Nay, kailangan na natin magmadali. Mamaya maabutan pa tayo nila Tita Ivy dito eh. Nay, tara na. Oh. Tara ma. Oh, bakit ka nasa labas? Anong nangyari? Boss, flat eh. Ang bihira naman, kuya eh. Kasi boss, Dito, mawag na tayo bagong tricycle, ha?
Kotse ni Tita Ivy! Tita, yun yung tricycle na sinasakyan nila. Manda ka, Laura ka. That's it. So, ano pong masasabi niyo, Mr. Ordonez? Very good. Ngayon na din, pipirmahan ko ang kontrata ng school. Oh, naku, salamat po, Mr. Ordonez. Well done, Iha. I'm impressed. Congratulations. Thank you, Angkong. Oh, Philip, you did it. I'm so proud of you. Asan yung mga sakay mo? Umalis na, ma'am. Sumakay sa ibang tricycle. Flat po kasi ako eh. Ibig mo sabihin wala ng tao dito sa loob ng bahay? Wala na, ma'am. Naghagot lang ng gamit. Pagbaba, umalis na po. Sabi sa'yo, tita eh. Itatakas na nila si Rachel. Wala na sila dito. Paano natin sila hahanapin? Ito na lang. Okay. Ay, ako, salamat. Gigi, hawakan mo to. Ito na lang muna Tignan sa'yo. tayo. Rachel. Anak, titira muna tayo dun sa kubo ni Mang Baste, ah. Total, talagang pinagawa niya yon para kay Sito. Para mabantayan ng palaisdaan. Yun eh, hanggang kailan tayo magtatago kay Tita Ivy? Dahil sa walang kwentang patang yan, napapabayaan mo na ang mga obligasyon mo sa opisina. Uunahin ko talaga siya dahil anak ko siya. Nasa kanya ang kaligayahan ko. Wala dyan sa sinasamba mong negosyo. Siguro naiisip mo yung Tita Ivy mo, no? Pero kailangan ngayon ang isipin mo yung anak mo. Isampa mo lahat ng klaseng kaso ang pwede mong isampa sa kanila. Wala akong pakialam. Basta importante sa akin, makulong si Laura at makuha ko ang nabangki ko si Rachel. Laura! Muntik mo nang patayin ng pamangking ko? Aksidente ang lahat! Tita Ivy! Tita Ivy!